10 mga hindi pangkaraniwang operasyon ng mga militar. Welcome sa Arvin Polo TV. Upang magtagumpay sa isang bagay, kinakailangan ang maingat at malinaw na plano. Napakahalaga nito lalo na sa pagsasagawa ng mga military operations. Sa kasaysayan, maraming mga naitalang military operations kung saan ay gumamit sila ng iba't ibang mga paraan upang magtagumpay mula sa kanilang mga kalaban. At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 kakaibang military operations na nangyari sa ating kasaysayan. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, Operation Mincemeat. Ang Operation Mincemeat ay isa sa pinakamatagumpay na pandaraya na naganap noong World War II. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng mga alay na tinatawag na Operation Barclay na naglalayong iligaw ang mga Axis powers tungkol sa mga plano ng mga alay. Isinagawa ito ng British intelligence para magkalat ng maling impormasyon tungkol sa kanilang gagawing pagsalakay sa Southern Europe. Ang idea tungkol sa Operation Mincemeat ay nanggaling kina Ewen Montagu ng British Naval Intelligence at Charles Cholmondeley ng MI5. Ang plano nila ay gumamit ng katawan ng patay at binibihisan nila ito at binibigyan din ng mga pekeng dokumento para magmukhang lulusob ang mga alay sa Greece at Sardinia sa halip na sa Sicily na siya namang tunay na target. Samantala, ang katawan na ginamit sa operation ay mula sa isang lalaki na nagngangalang Glyndwr Michael na namatay dahil sa lason. Ang kanyang katawan ay inihanda at binigyan ng bagong pagkakakilanlan bilang si Major William Martin ng Royal Marines. Kasama ng katawang iyon ay ang mga peking dokumento at mga personal na gamit na nagpapakita kunwari tungkol sa kanyang buhay. Kasama na ang mga sulat mula sa peking kasintahan. Ang katawan ay inilagay sa isang lalagyan at inihulog sa dagat malapit sa baybayin ng Huelva, Spain. Pinili nila ang lugar na ito dahil ang mga Espanyol doon ay kaibigan ng mga Germans, kung kaya tiyak na makakarating ang impormasyon sa kanilang mga kaaway. Bukod dito, ang katawan ay sinamahan din nila ng isang maleta na may lamang mga peking sulat na nagsasabing ang alay ay sasalakay sa Greece at Sardinia. Nagtagumpay nga sila sa kanilang plano dahil nakita ng mga Espanyol ang katawan at ang maleta at mabilis na ipinaalam ang impormasyon sa mga Germans. Agad namang sinuri ng German intelligence ang mga dokumento at naniwalang totoo ito. Dahil dito, inilipat ng mga Germans ang kanilang mga tropa mula sa Sicily patungo sa Greece at Sardinia upang ipagtanggol ang mga lugar na iyon na naging sanhi upang maiwan ang Sicily ng may mahinang depensa. Nagtagumpay ang Operation Mincemeat sa panlilinlang sa mga Germans na nagresulta upang maging mas madali at matagumpay ang pagsalakay ng mga alay sa Sicily noong July 1943 sa ilalim ng Operation Husky. Number 2, Operation Nifty Package. Noong December 1989 ay isinagawa ng United States ang Operation Nifty Package bilang bahagi ng mas malaking Operation Just Cause. Layunin ng operasyong ito na hulihin ang dictator ng Panama na si General Manuel Noriega na nagtago sa Apostolic Nunciature, ang embassy ng Vatican sa Panama City, matapos tumakas mula sa kanyang mga taga-suporta. Si Manuel Noriega ay dating kakampi ng United States pero nagkaroon ng problema dahil sa pagkakasangkot niya sa droga, corruption at paglabag sa human rights. Lumala ang tension sa pagitan ng Panama at United States matapos palakasin ni Noriega ang kanyang kapangyarihan at binaliwala rin niya ang mga pakiusap ng United States na itigil ang kanyang iligal na gawain. Kaugnay nito, noong December 20, 1989 ay inilunsad ng United States ang Operation Just Cause para patalsikin si Noriega sa kapangyarihan. Maraming sundalo ang ipinadala sa Panama para sa operasyon. At habang tumatagal ang labanan ay tumakas si Noriega at nagtago sa iba't ibang lugar hanggang sa makapagtago siya sa Apostolic Nunciature noong December 24, 1989. Subalit, naging malaking hamon para sa mga sundalo ng United States ang paghuli kay Noriega sa loob ng embassy ng Vatican dahil sagrado ang lugar na iyon at hindi basta-basta pwedeng pasukin. Gayun din, isa sa mga paraan na kanilang ginamit ay ang psychological warfare. Naglagay ng malalaking speaker ang mga sundalo ng United States sa paligid ng embassy at nagpatugtog ng malalakas na musika tulad ng rock and roll at heavy metal ng walang tigil.
Layunin nito na makaabala at ubusin ang pasensya ni Noriega na inaasahang susuko dahil hindi na siya makatulog. Bukod sa musika, pinalibutan din ng mga sundalo ang embassy para hindi makalabas o makatanggap ng tulong si Noriega. Ang combination ng psychological pressure at pagpapalibot sa embassy ay nagdulot ng labis na pagod at stress kay Noriega. At noon ngang January 3, 1990, matapos ang halos 2 linggong pagharang at walang tigil na pagpapatugtog ng musika, ay sumuko na rin sa wakas si Noriega sa mga sundalo ng United States. Agad siyang dinala sa Miami, Florida, kung saan siya nilitis at nahatulan ng iba't ibang kaso ng drug trafficking, racketeering at money laundering. Number 3, Operation Paul Bunyan. Ang Operation Paul Bunyan ay isang military operation ng United States noong August 21, 1976. Ito ay ginawa bilang tugon sa tinatawag na Axe Murder Incident noong August 18, 1976 sa Joint Security Area o JSA ng Korean Demilitarized Zone o DMZ. Dito ay pinatay ang 2 American officials na sina Captain Arthur Boniface at First Lieutenant Mark Barrett ng mga North Korean Guards gamit ang mga palakol habang sinusubukan nilang putulin ang isang poplar tree. Ang puno ng poplar ay nakaharang kung kaya't hindi nakikita ng United Nations Command o UNC ang kanilang paligid mula sa kanilang observation post. At upang lutasin ito, pinutol ng mga American soldiers at ng South Korean laborers ang puno. Ngunit habang ginagawa nila ito ay isang malaking grupo ng mga North Korean soldiers na pinamumunuan ni Captain Pak Chul ang lumapit at nagutos na itigil ang pagpuputol ng puno. Subalit, dahil sa pagtanggi ng mga Amerikano ay nagkaroon ng matinding labanan na nagresulta sa pagkamatay ni Boniface at Barrett. At matapos ang insidente, agad na nagdesisyon ang UNC sa pamumuno ni General Richard G. Stilwell na gumawa ng matinding hakbang upang ipakita ang lakas at determinasyon ng United States at South Korea laban sa ginawa ng North Korea. At sa loob lamang ng 72 hours ay maingat na pinlano ang Operation Paul Bunyan. Ang layunin nito ay hindi lamang putulin ang puno kundi upang ipakita ang lakas at determinasyon ng UNC. Kasunod nito, noong August 21, 1976, isang malaking convoy ng mga sundalo at mga military equipments ang dumating sa JSA. Binubuo ang operasyon ng 813 troops, kabilang dito ang mga engineers na may chainsaws upang putulin ang puno. Kasama rin ang mga mechanized infantry, mga attack helicopters, B-52 Stratofortress bombers, F-4 Phantom II jets at mga submarine upang ipakita ang buong puwersa ng militar ng United States at mga kakampi nito. Ang mga sundalo na nagpuputol ng puno ay protektado ng malaking grupo ng heavily armed security forces na binubuo ng mga US at South Korean infantry na handang protektahan ang kanilang mga kasamahan kung sakaling umatake muli ang mga North Korean forces. Gayun din, natapos ang buong operasyon sa loob lamang ng 42 minutes at matagumpay nilang naputol ang puno. Number 4, Operation Plumbob. Ang Operation Plumbob ay isang series ng mga pagsabog ng nuclear na ginawa ng United States sa Nevada Test Site noong 1957. Ito ang isa sa pinakamalaking test series sa kasaysayan ng bansa na 29 na pagsabog mula May 28 hanggang October 7. Layunin ng mga pagsubok na ito na pag-aralan ang iba't ibang epekto ng mga pagsabog ng nuclear mula sa mga materials hanggang sa kalusugan ng tao at maging sa kapaligiran. Ang kilalang bahagi ng Operation Plumbob ay ang mga pagsabog sa ibabaw ng lupa. Ang mga bombang pinasabog dito ay nagkalat ng radioactive materials na tinatawag na fallout. Ang fallout na ito ay nagdulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar kung saan nangyari ang pagsabog. Samantala, iba't iba ang mga pagsabog sa Operation Plumbob. Kabilang dito ang Pascal A at Pascal B. Ito ang unang nangyaring pagsabog sa ilalim ng lupa, at Smokey naman na ginawa para pag-aralan ang epekto ng pagsabog sa mga buildings. Bukod dito, ang Rainier ay ang unang pagsabog sa ilalim ng lupa na hindi nagdulot ng pagkalat ng fallout at nagbigay din ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa epekto ng pagsabog sa ilalim ng lupa. Bukod sa technical aspect, sinuri rin ng Operation Plumbob ang epekto ng pagsabog sa kalusugan ng tao. Libu-libong sundalo ang ipinadala malapit sa lugar ng pagsabog para makita
kung ano ang magiging epekto ng radiation sa kanila. Ang mga sundalong ito ay tinawag na atomic veterans. Marami sa kanila ang nagkasakit ng malubha pagkatapos ng mga pagsabog, kung kaya't gumawa ng mga pag-aaral at mga batas para protektahan ang mga veterans ng mga nuclear tests. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang bahagi ng Operation Plumbob ay ang pag-aaral tungkol sa epekto ng mga pagsabog sa mga eroplano. Sa ilalim ng proyektong Operation Plumbob Feather ay iba't ibang eroplano ang inilagay malapit sa mga pagsabog para makita kung magiging matibay pa rin ang mga ito pagkatapos ng pagsabog. Number 5, Operation Cottage. Ang Operation Cottage ay bahagi ng kampanya ng mga Allies sa Aleutian Islands noong World War II. Nagsimula ito noong August 15, 1943 matapos magsanib puwersa ang mga American at Canadian soldiers upang mabawi ang Kiska Island mula sa mga Japanese. Layunin nitong paalisin ang mga Japanese sa Aleutian Islands. Kaugnay nito, noong June 1942 ay sinakop ng mga Japanese ang mga isla ng Attu at Kiska na bahagi ng Aleutian Islands na pag-aari naman ng United States. Nagkaroon ng strategic base ang mga Japanese sa North Pacific na maaaring gamitin sa pagsalakay sa Alaska at sa North America. At matapos makuha ng mga Allies ang isla ng Attu noong May 1943, sa pamamagitan ng Operation Land Crab ay napunta naman ang kanilang atensyon sa Kiska. Gayon din ang mga Japanese soldiers sa Kiska ay nakatanggap ng utos mula sa Tokyo na umalis bago pa man dumating ang mga Allies. Dahil dito ay umalis nga ang mga Japanese noong July 28, 1943 gamit ang mga submarine at barko upang ilikas ang kanilang mga troops. Samantala, noong August 15, 1943, ang mga American at Canadian soldiers na umaabot sa mahigit 34,000 ay nagsagawa ng malaking pagsalakay sa Kiska. Inaasahan nila ang matinding labanan, ngunit nagulat sila nang matagpuan ang isla na walang tao. Matagal na palang nakaalis ang mga Japanese na nag-iwan lamang ng ilang kagamitan at mga traps. Ngunit dahil sa mababang visibility at mahirap na daanan sa isla, ay nagkaroon ng mga insidente ng friendly fire at mga aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga sundalo. Ang matinding hamog at masamang kondisyon ng panahon sa Kiska ay nagdagdag din ng hirap para sa kanila. Sa kabuuan, nagkaroon ng humigit kumulang 313 casualties mula sa mga American at Canadian soldiers at karamihan sa mga ito ay dahil sa friendly fire at aksidente. Sa kabilang banda, ang Operation Cottage ay nagbigay ng mahahalagang aral sa mga Allies, lalo na sa kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang impormasyon at pagplano sa tuwing magsasagawa ng mga operations. Number 6, Operation Acoustic Kitty. Noong 1960 sa panahon ng Cold War, ang CIA ng United States ay nagpasimula ng isang kakaibang project na tinawag na Operation Acoustic Kitty. Ang layunin nito ay gamitin ang mga pusa bilang mga espiya upang makinig sa mga lihim na pag-uusap ng mga Soviet. Bahagi din ito ng pagsisikap ng United States na makahanap ng mga bagong paraan upang makapag-espiya sa kanilang mga kalaban. Samantala, naisip ng CIA na ang mga pusa ay maaring gawing espiya dahil malaya silang gumagala at hindi pinapansin ng mga tao. Plano din nila na operahan ang mga pusa para mailagay ang mga microphones at mga transmission devices sa kanilang mga katawan. Ang microphone na ito ay karaniwang inilalagay sa tainga ng pusa. Ang isang maliit na transmitter ay itinatago naman malapit sa kanilang ulo at ang antena ay isinasama sa kanilang balahibo. Kaugnay nito ay pinagsikapan ng mga engineers ng CIA na gawin itong posible dahil iniisip nilang magiging matagumpay ito sa pagkuha ng mahalagang impormasyon mula sa mga Soviet. Subalit, kahit na nagsikap at gumastos ng halos $20 million ang CIA, ay marami pa ring mga problema ang hinarap ng Operation Acoustic Kitty. Ang pangunahing problema nila ay ang ugali ng mga pusa na mahirap kontrolin. Dagdag pa dito, ang mga pusa ay hindi sumusunod sa mga direksyon at madalas din na naliligaw. Ang isang halimbawa nito ay ang isang pusa na pinakawalan para subukang maging espiya, ngunit agad naman itong nasagasaan ng taxi sa Washington DC bago pa man ito makapagsimula sa kanyang misyon. Dahil na rin sa mga technical at practical na limitasyon ay itinigil nila ang Operation Acoustic Kitty. Ang mga detalye tungkol dito ay lumabas lamang noong 2001 nang ang ilang bahagi ng proyekto
ay hindi na lihim sa publiko. Sa ngayon, ang Operation Acoustic Kitty ay naging bahagi na rin ng kasaysayan at bilang isang halimbawa ng mga hindi pangkaraniwang paraan ng pag-eespiya na hindi nagtagumpay. Sa kabila nito ay nagsilbing aral ang Operation Acoustic Kitty sa CIA at sa iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga limitations ng technology at ang kahalagahan ng pagiging practical sa mga operasyon na may kaugnayan sa pag-iispiya. Number 7, Operation Entebbe. Noong June 27, 1976 ay isang eroplano ng Air France na may flight number na 139 ang lumipad mula Tel Aviv patungong Paris na may stopover sa Athens. Habang nasa himpapawid ay kinuha ng 4 na hijacker ang kontrol sa eroplano. Ang mga hijacker ay members ng Popular Front for the Liberation of Palestine at German Revolutionary Cells. Pinilit nila ang mga piloto na lumipad patungong Entebbe, Uganda. Layunin ng mga hijacker na palayain ang 40 Palestinian at pro-Palestinian militants na nakakulong sa Israel at sa iba pang bansa. Pagdating sa Entebbe Airport ay dinala ng mga hijacker ang 248 na pasahero at crew sa isang terminal building. Pinoprotektahan sila ng dictator na si Idi Amin. Hiniling nila na palayain ang kanilang mga kasamahan kapalit ng mga bihag. Hinati ang mga hostages batay sa kanilang nationality at habang nagaganap ang pag-uusap ay nagsimulang magplano ang Israel ng isang rescue mission. Pinamunuan ni na Prime Minister Yitzhak Rabin at Defense Minister Shimon Peres ang pagpili sa dalawang options, magbayad ng ransom o magsagawa ng military operation. Ngunit mas pinili nila ang huling option at iyon ay ang tinatawag na Operation Thunderbolt. Nakalaunan ay tinawag na Operation Entebbe. Kaugnay nito, noong July 3, 1976, isang elite unit ng IDF na Sayeret Matkal ang pinamunuan ni Lieutenant Colonel Yonatan Yoni Netanyahu na kuya ni Benjamin Netanyahu, ang kasalukuyang Prime Minister ng Israel. Ang rescue team ay binubuo ng 100 commanders na lumipad mula Israel patungong Entebbe gamit ang mga Hercules C-130 transport planes. Dumating sila ng gabi upang hindi mahalata. Samantala, sa paglapag sa Entebbe, ginamit ng mga commanders ang isang itim na Mercedes-Benz katulad ng sasakyan ni Idi Amin upang malito ang mga bantay ng airport. At pagdating sa terminal ay mabilis nilang inatake ang mga hijacker at pinalaya ang mga hostages. Natapos ang operation sa loob ng 90 minutes. Sa kabila nito, ang Operation Entebbe ay naging matagumpay ngunit may ilang namatay sa kanilang panig dahil si Lieutenant Colonel Yonatan Netanyahu ay namatay sa kanilang operasyon. 3 hostages din ang namatay dahil sa putukan. Subalit, nailigtas naman ang 102 hostages at bumalik sila sa Israel bilang mga bayani. Number 8. Operation Christmas. Ang Operation Christmas ay isang kampanya ng gobyerno at militar ng Colombia noong December 2010. Layunin nito na hikayatin ang mga members ng FARC, isang guerrilla group na sumuko at bumalik sa normal na buhay. Ginamit nila ang Christmas season para maantig ang puso ng mga guerrilla na nasa gubat. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Colombia at FARC noong 1960s at naging sanhi ito ng matinding karahasan at paghihirap. Maraming mga hakbang ang ginawa para tapusin ang labanan, kabilang na dito ang mga military offensive at pag-uusap para sa kapayapaan. Ang Operation Christmas ay bahagi ng plano para pahinain ang FARC sa pamamagitan ng paghikayat sa mga members nito na tumigil na sa pakikidigma. Naisip ng Colombian Ministry of Defense ang idea tungkol sa kampanyang ito. Inilunsad ito noong Christmas season kung kailan magaan ang nararamdaman ng pamilya at tahanan. Samantala, ang pangunahing bahagi ng Operation Christmas ay ang paglalagay ng mga nag-iilaw na Christmas tree sa gubat, kung saan madalas magtago ang mga FARC guerrilla. Ang mga puno na ito na puno ng ilaw ay nilagyan ng mga mensahe na nagsasabing, kung ang Pasko ay maaring dumating sa gubat, maaari ka ring umuwi, sumuko ka na. Sa Pasko, lahat ay posible. Subalit, bukod sa mga Christmas tree, mayroon ding mga radio broadcasts at pamamahagi ng mga pamphlet na may mga mensahe tungkol sa kapayapaan at pag-asa sa kabila ng mga digmaan. Ang mga mensaheng ito ay ginawa upang maantig ang damdamin ng mga mandirigma na nagbibigay diin sa mga tema na may kaugnayan sa pamilya, kapayapaan at magandang kinabukasan. Gayun din, malaki ang naging epekto ng Operation Christmas.
ang kampanya ay matagumpay na nakahikayat sa mga tao na bumalik sa normal na buhay. Ayon sa mga ulat, daan-daang mga mandirigma ng FARC ang sumuko at bumalik sa normal na buhay. Number 9, Operation Paperclip. Ang Operation Paperclip ay isang lihim na proyekto ng United States na nagsimula noong 1945. Layunin nito na kunin ang mga scientists, engineers at maging ang mga techniques mula sa Nazi Germany upang magtrabaho sa Amerika pagkatapos ng World War II. Gusto ng Amerika na gamitin ang kanilang kaalaman para palakasin ang kanilang militar at technology laban sa Soviet Union sa panahon ng Cold War. Tinawag itong paperclip dahil gumamit sila ng mga paperclip upang ikabit ang mga profile ng mga scientists sa mga bagong files sa gobyerno ng Amerika. Nagsimula ang Operation Paperclip noong mga huling bahagi ng World War II. Samantala, nang pumasok ang mga allies sa Germany, ay natuklasan nila ang maraming pag-unlad na ginawa ng mga Nazi sa larangan ng rocket, jet, chemical weapons at sa medical experiments. Napagtanto ng Amerika na ang pagkuha sa kaalamang ito at sa mga eksperto na gumawa nito ay makakatulong sa kanila ng malaki. Dagdag pa rito, isa sa pinakakilalang dinala sa Amerika sa ilalim ng Operation Paperclip ay si Wernher von Braun, isang kilalang eksperto sa technology ng rocket at space science. Si von Braun at ang kanyang grupo ang lumikha ng V2 rocket, ang unang long-range guided missile sa mundo na ginamit ng mga Nazi laban sa mga lungsod ng Allies. Bukod dito, sa Amerika naman, si von Braun at ang kanyang grupo ay nagkaroon ng malaking ambag sa pag-unlad ng mga rocket at sa Apollo program na nakatulong sa paglanding ng tao sa buwan noong 1969. Sa kabilang banda, ang Operation Paperclip ay naging kontrobersyal dahil sa iba't ibang pinagmulan ng maraming mga scientists na kasama rito. Marami sa kanila ay dating mga members ng Nazi Party at nasangkot sa mga krimen at paglabag sa karapatang pantao. Gayun din, opisyal namang nagsimula ang programa noong August 1945 nang pahintulutan ni President Harry S. Truman ang paglilipat ng mga German scientists sa Amerika. Malaki ang naging ambag ng Operation Paperclip sa larangan ng science at technology ng Amerika. Bukod sa kanilang mga naging ambag sa technology ng rocket at space exploration, nagkaroon din ng malalaking pag-unlad sa ibang larangan tulad ng aerospace, electronics at mga bagong materials. Number 10, Operation Cherry Blossoms at Night. Ang Operation Cherry Blossoms at Night ay isang lihim na plano ng mga Japanese noong World War II. Layunin nitong gamitin ang biological warfare laban sa United States. Ang operasyong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Unit 731, isang lihim na grupo ng Japanese Imperial Army na kilala sa kanilang mga ginawang experimentations sa biological at chemical warfare. Ang Unit 731 na pinamumunuan ni General Shiro Ishii ay nakabase sa Manchuria, isang rehiyon sa northeast ng China. Mula 1932 hanggang 1945, ang unit na ito ay nagsagawa ng mga experimentations sa mga bilanggo at mga civilians upang makabuo ng mga biological weapons tulad ng plague, cholera, anthrax at iba pang nakamamatay na sakit. Layunin nilang gamitin ang mga sakit na ito bilang sandata laban sa kanilang mga kaaway. Samantala, ang pangunahing target ng Operation Cherry Blossoms at Night ay ang California, partikular ang San Diego. Plano nilang magpadala ng mga submarines papunta sa baybayin ng United States. Mula rito ay magpapalipad sila ng mga eroplano na magtatapon ng mga infected fleas upang magkalat ng bubonic plague. Layunin ng operasyong ito na magdulot ng mga sakit na magpapahina sa puwersa ng militar ng United States at upang magdulot ng kaguluhan sa mga tao. Sa planong ito, ang mga submarines ng Imperial Japanese Navy ay magdadala ng mga eroplano na tinatawag na Seiran. Ang mga eroplano na ito ay maaaring ilunsad mula sa mga submarines na magpapahintulot sa kanila na lumapit ng hindi ito natutuklasan. At kapag nasa ere na, ang mga Seiran ay magdadala ng mga ceramic bombs na puno ng fleas na infected ng Yersinia pestis, ang bakterya na sanhi ng bubonic plague. Bagaman detalyado ang plano, ay nagkaroon pa rin ng maraming hadlang sa pagsasagawa ng Operation Cherry Blossoms at Night. Una, mahirap ang pagpapalipad ng submarines sa baybayin ng United States nang hindi nalalaman ng kanilang kaaway. Pangalawa, ang pagbuo ng sapat na bilang ng mga infected fleas at ang kanilang kaligtasan sa biyahe ay isa din sa mga hamon.
Subalit, ang operasyon ay natigil dahil sa pagbagsak ng Japan.